we are back. Yeah. Okay. So, I suppose this is the second part, no? Second part na itong aming podcast ni JR. Kasi yung isa pang nasabi ko kanina is yung differentiation nung content creators dito. Parang basta nasa YouTube ka, vlogger ka. Vlogger. Lahat vlogger na. 'Di ba walang podcaster, walang commentator, tapos pranksters. Anyway, well, it is what it is. General diba? Term na, General term na. Wala namang siste doon. Right. And sa second part nitong recording natin, ako, Gerald, I'm very interested with your journey. Kasi ako I think I did mention to you before na 2015 I actually had, the effort of having my own podcast din. So it was the Political podcast. It's very, very old and it's not successful obviously, kaya iba na yung channel ko. Oh. For you, what made you decide to have a podcast channel and what are your motivations for that? Okay, so I got into podcasting because it was about a 10-year journey before I got into podcasting. I was working on an art studio before. Tapos I'm used to working with friends, talking, nakikipag-usap ka habang nagdo-drawing. Sobrang saya kasi talaga nung office namin dati. And so it's in essence parang nagpa-podcast ka. 'Di ba? Hindi ko lang alam na may podcast pala noon eh. Actually nung time na yun, I've heard about podcast and I thought podcasters were so parang obnoxious. Parang who the hell do you think you are? Why would I listen to you talk? Right. 'Di ba? Parang ganun. Ganun ang tingin ko sa mga podcasters dati. So, hindi ko pa kasi naiintindihan. And then later on, nag-resign ako dun sa office na yun. Oh, and well, while I was doing better, tawag doon professionally, wala naman akong kausap, 'di ba? So biglang nawala yung elemento na yun that makes my work fun. So sabi ko, anong gagawin ko dito? So I started watching YouTube. Sakto, gumanda na yung internet noon, yung broadband naging okay na. And then I discovered a lot of nung unang pinapanood ko yung mga self-help gurus pa eh, 'di ba? So, yan sina Tony Robbins, si Brian Tracy, mga motivational speakers. Oh, yun pa yung mga yun pa yung mga pinapanood ko talaga Garfield before. Is a daily newspaper comic strip starring the iconic orange cat. Sorry. So yung mga tawag doon, self-help gurus pa yung pinapanood ko. So, after that, yun ang naging parang alternative ko for banter with my friends. So, eventually, I discovered podcasting. Anong mga topics yung pinag-uusapan nyo? Yung initially when you were influenced by the self-help gurus, ganun. So, ano yung yung dinala mo na sa workplace, ano na yung mga topics na pinag-uusapan ninyo? Well, dati kasi sa workplace, either music or mga interest, ganun. Minsan may mga philosophical din kami na pinag-uusapan. We analyze shit, minsan mga nangyayari sa opisina, mga ganun lang. And then I discovered yun nga, mga self-help gurus. So I started learning about finances, started learning about yung mga pinagsusulat ko dun sa yung mga pinagsasabi ko dun sa 40 Life Wisdom at 40 doon influence yun ng ganun. Madami doon were some of them kasi parang na-realize ko na rin before pero it was affirmed by somebody, 'di ba? Right. And parang kaya pala ako successful sa part na to kasi kumbaga it articulated the ideas for me. Right. Na parang kaya maybe it didn't happen to me myself, pero it happened to another person. So parang when somebody articulated what happened, why it happened, the possibilities kung bakit nagkaganoon, 'di ba? So parang it's so enlightening. 'Di ba? Para yung
just the simple idea na when you are in your 20s, parang you care a lot about what other people think about you, di ba? Right. Yeah, And then you later on find out na parang wala naman silang pakialam talaga, di ba? But then you keep obsessing about what people think about you. So I think it really also goes with the age talaga. And gusto ko lang i-highlight dyan na with that age kasi gusto nating patunayan na marami tayong magagawa dahil din sa ating pagiging idealist pa ng mga panahon na yon. yeah. So like ako I totally understand what you're saying kasi ganun din ako nung dati na parang when I finished university I was thinking na I'm going to change the world, I will do a lot of things, man. Pero yun nga, as you grow older you see what's really happening. It's interesting kasi meron akong classmates sa high school. So reunion na to nung bumalik kami and then yeah. Okay, so Saan nga pa tayo nun? Nakalimutan ko na. you relate. Hindi, pero let me just yung it's that thinking is because of the generation yung kung saan ka mismo. Yun yung marami kang gustong patunayan. Oo. Yun yung idealist ka pa na gusto mo na you can change the world. Oo. Yun. So, yan ang nangyayari sa ganyang edad. At syempre sa akin, ito yung kwento na gusto ko i-share kanina. So, meron akong high school reunion. And then, this happened like maybe 12 years after nag-graduate kami from high school. Mm-hmm. So, bumalik ako sa South Cotabato kasi doon kasi yung probinsya namin. Mm-hmm. So, one of my close classmates that time sa high school, hindi na kami close syempre nung after 12 years, hindi na eh. Mm-hmm. Sabi niya, di ba JR, sabi mo dati gusto mo maging mayor. Talaga? Ano ko parang, oo nga no? Kasi nakalimutan ko na eh. Sobrang tagal ng panahon, minsan nakakatuwa na yung mga idealism natin na meron tayo nung at a certain age na alala ng iba at nare-remind tayo na kung gaano tayo kaiba na ngayon sa ating pag-iisip. SK chairman ka ba dati? Hindi. Never ako pumasok sa politics, never. Pero I had the dream of, kind of like remembered when he said that. Doon ko lang nga pala, may ganun pala akong dream dati, no? Ito bro. Yeah. So you are 34 now, right? Yeah. So there's this thing na kasi minsan kasi tumatambay ako sa Kumu. Meron akong mga friends doon na may isang streamer doon na minsan just to detox. Sobrang wholesome kasi noon. Nung doon, so wala yung mga politics talk. Kumbaga, you could just fool around doon. Light lang. Light, tapos nagkakantahan lang kami doon. Wow. 'Di ba? Ganun. So this girl, si Justin G, 'di ba? Ano siya? Millennial, Gen Z siya. Gen Z. She's like 2021. Right. And some of sister siya nung una kong naging friend sa Kumu. Kaya ako napadpad doon. So, na mas matanda. etong yung mga Gen Z na to, yung ibang nanonood sa kanya kasi Gen Z din. And one of the things na nasasabi ko pag may mas bata sa akin, tapos minsan may mga nagagalit nga sa akin when I say this. And being 34, not so young anymore, 'di ba? Yep. 'Di ba? So may isang podcast ako na pag-guestan. Binanggit ko 'to eh. Tapos nagkaroon ako ng revolting reaction. What? Parang gumanon siya, 'di ba? Chick na na mga 25 siya noon. Yung statement kasi, alam mo yung sa kanta na Lost Stars. May part na may part kasi doon na may lyrics na youth is wasted on the young. Youth Okay. is wasted on the young. Alright. 'Di ba? So when I was about your age, narinig ko yun, 36, maybe ganun, baka mid-30s ako. First time na narinig ko yun, Lost Stars. Youth is wasted on the young. Ganun. So, nung narinig ko yun, holy shit, that is so true. And so deep, no? Oh, youth is wasted on the young. Okay. 'Di ba na parang
dun sa debate dati na palabas, may nagsabi ng something similar to that The youth is wasted on the young. Na parang yung mga bata kasi kala nila ganito kayo, kumbaga hindi kayo matalino, parang ganoon. When I heard that, I felt offended too. 'Di ba? So, pero nung mga mid-30s na ako, sa tangina totoo pala. That is so true. Parang noong bata ako and I had the youth, much more energy to do more shit. And then iba yung ginagawa ko. 'Di ba? As somebody in his mid-30s, would you agree to that or what is your yung take ko diyan? Take. Well, sa akin, para sa akin, marami pang dapat na matutunan yung kabataan. And the funny thing is, nung nandun tayo sa stage na yon, we thought na mahusay na tayo at alam na natin lahat. Diba? Oo. Yun Oo. Yun yung trick. Yun that is the joke. Correct. Diba na parang kala mo, alam mo, ang talino mo, pero wala ka talagang alam. Pero sa palagay ko, depende rin sa kung anong uri ng society na kumbaga na-engross yung youth na yan. Kasi kung kunwaring, ang batang yan ay na-expose sa excellence, okay, iba na yung level ng appreciation niya on what he can do. I'll give you an example. Nung bata ako, high school ako, I have an inkling na I feel na parang smart ako. Parang smart ako. Alam mo yung parang, marami akong alam palagi ko smart ako. Pero hindi ko alam yung extent ng itatakbo ng buhay ko using that ability. What do you mean? Can you expound on that a little bit more? I know some things, marami kong alam kasi may nagbabasa din ako ng libro, ganun. Pero hindi ko alam yung possible na success na maaabot ko with the skills that I had that time. Wala akong idea. And sa akin, unti-unti na lang siya nag-manifest habang tumatanda ako. So, gusto kong i-share ito kasi malamang may mga nakikinig tayo na katulad sa background ko. Kasi I was born from a very I will not say very remote, pero napakalit na town. When I say Tupi, you don't even know what this town is. In South Cotabato pa, di ba? And population yan when I was young, 50,000 people. Just imagine that. 50,000 people town. So kami has magkakilala doon. So yung ganong pamayanan, hindi ko pa alam ano yung posible kong maabot. Dahil nga limitado yung pagkakaalam ko. Yung mundo ko sobrang liit. Maliit ang mundo ng mga kabataan kasi. Pero once na magkakaroon ka ng edad na medyo old na or makapagtapos ka ng pag-aaral or any other life achievement para sa'yo na nasurpass mo yon, it will give you a lot of realization sa buhay mo. So yung sa akin, kunwari, ibibigyan kita ng halimbawa. I was lucky na I was very competitive in journalism when I was young. So for 5th grade hanggang 4th year high school ako, batang journal talaga ako. Nagsusulat na talaga ako, student journalist na ako. And nakakabot ako ng regionals palagi. Lahat yun, regionals talaga. And sa probinsya kasi, ang level niyan, kung nasa city ka, so city-wide na contest, yung panalo dyan, aakyat naman yan sa provincial. Pagkatapos ng provincial, regionals. Ibig sabihin, kapag top 3 ka sa province ninyo, so meron regional press conference ulit. Contest ulit yun. Pag mananalo ka sa regionals, pupunta ka sa national level. Yung national yung pinakatuktok nun, parang palarong pambansa ng journalism. And the first 5 years, from 5th grade ako hanggang 3rd year high school ako, hindi ako makapag-win sa region. Hanggang region lang talaga ako. So nung 4th year na ako, I was lucky na nanalo na ako sa regions at nag-number 1 ako sa nationals. Wow. Yeah. So nung time na yon, unti-unti, yung mga bagay na nabigay sa akin ng confidence na para ma-realize ko na, tama pala yung feeling ko dati na medyo may abilidad pala ako. Hindi ko lang alam yung extent ng success na pwede kong ma-achieve. Now I get it. Now I get it. Na pagbata ka, hindi mo pa alam yung potential ng buhay mo. Basically, yung affirmation that Yes. you are indeed smart. You are indeed... And you can do something good about it, you know? Yeah. Yun ang isa sa mga learnings ko na, kaya pala ako naging ganito ngayon dahil sa mga unti-unting mga bagay na na-realize ko along the way. Yeah.
And hindi ko malalaman yon at that particular moment being an impressionable youth, yung ganun. Yan yung it's the same experience for me when kasi I've been an artist. I've been drawing since I think ang pinaka early na tawag dito na nagsabi sa akin is 3 years old, nagdo-drawing na raw ako. May hindi na ako mag-drawing. Pero tingnan ko naman yung tingnan ko yung mga baby photos ko. May ilan doon na nagdo-drawing ako. Pangit ng drawing ko eh. 'Di ba? Pangit naman. 'Di ba? Hindi naman ako parang pro-milk kid eh. Nag-gifted agad, no? Oh, 'di ba? Pero 'di ba, yun ang isang sinabi ko last time eh, 'di ba? Is siguro dahil walang artist sa family namin, parang just the fact that I am drawing something that's recognizable as a tree or a house, galing mag-drawing ni Gerald, 'di ba? So na-encourage ako. I think it is very important to encourage those the children ng mga ganun. So ngayon, so I've been an artist all my life. That is one of my when I was younger, I was very insecure. Oh, Pero insecure about what? Like what? About your how you look or weight? Ano ba? Or just peer pressure? I don't know. I don't think siguro hindi yung confidence level ko wasn't siguro doubting myself. Parang ganun. Ganun yung ko. Hindi ko alam, as a kid, maybe I thought hindi ka mayaman, 'di ba? Parang ganun. Nakikita may mga mas mayaman. So medyo na insecure ako doon. So pero if there's one thing na parang that gave me confidence, I knew that I was the artist in the class, 'di ba? I knew that kumbaga meron akong konting cred. Kilala nila ako doon. Doon ka kilala sa ano na 'yon, no? So pag doon kahit sa buong batch namin doon sa ibang section kilala nila ako eh. Pero hindi naman ako popular na parang astig si Gerald. Pero alam nila na pag drawing, yan yung pambato. Naging pambato ka rin ba dati, no? Oo, ganun. Most likely, yeah. So, I was the kid. Class artist. So, pero syempre, hindi ko naman alam. Ang kwento ko pa nga dyan is parang, okay, dito kasi nagda-doubt, katulad yung sinasabi mo kanina, parang anong gagawin ko dito? So, okay, marunong ako mag-drawing, di ba? Pero back then, iniisip ko, sasabi nila, magaling ako mag-drawing, pero ako lang ang kilala kong magaling mag-drawing. Di ba? So, pero for sure, alam ko, kasi dun sa circle ko, ako yung pinakamagaling mag-drawing. Pero alam hindi naman ako delusional to think na ako yung pinakamagaling mag-drawing sa lahat. When did you realize na, mahusay pala ako mag-drawing Parang, may abilidad pala ako. Kailan? Anong particular na age ka or moment na na-realize mo na, I'm actually pretty good at this, you know? Well, when I was, I first got praised. Siguro baka na ako grade 2, grade 3, doon pa lang. Parang yun na nga yung naging identity ko sa klase. Pero ang pinakang affirmation, to cut the long story short, was when I got picked to illustrate Polgas Comics kay Paul Medina, di ba? Yeah. So I was kasi si Paul Medina maarte rin yan eh. Hindi yan basta-basta magpapahawak nung niya. Paano kanya na-contact or paano kanya napili na ikaw yung volume 1 and 2, di ba yun? No? Tama ba? Polgas Comics. Pag tinignan mo ngayon, mapapakringe na rin ako dun sa ginawa kong art dun eh. Gusto ko ngang i-redraw eh. Sabi, Paul, i-redraw ko. Kasi it's not that impressive. Right now. Pero of course, back then, it was good enough for Paul Medina. Correct. 'Di ba? Kumbaga parang kasi may mga tinry daw siyang iba, hindi daw makuha yung Kasi it's not sa cartooning kasi, it's not enough to just draw the scene. Kailangan nakakatawa. So kailangan makuha mo kung magawin mong nakakatawa yung drawing. May question ako dyan, bro, no? Medyo mag-deviate tayo ng konti. Sige. Just kasi you were telling about the story na, ano ba sa'yo ang una? Punchline ba? Sa utak mo?
yung gusto ko malaman yung process mo, bro. Like in a comic strip, for example, like, punchline na ba una? Or yung images mo na sa mind mo? Ano yung process mo? It's a very complicated process. It's really, comic strips are really a very intricate art. Ganito siguro it will help if I tell you this story. So dati kasi mahilig ako magbasa ng comics, yung pinsan ko kasi may tindahan yun. Nagpapa-arkila siya ng mga comics. Mga funny comics ba yung mga ganun? So nagpapa-arkila sila, nagbebenta sila ng funny comics, ganyan. Tsaka yung mga Tagalog classics, ganyan. So may mga doon, may mga comedy titles din. Tapos tawag dito, nakakabasa ako noon. So I get it na it's trying to entertain you, na nakakatawa, parang jokes, may jokes sila doon. Pero that's about it. When I first read a Pugad Baboy compilation, yung book, Pugad Baboy 6 yung una ko nabasa eh. Pagkabasa ko, natatawa talaga ako. Hindi ko gets na parang, it's a joke. Diba? Natatawa talaga ako. As in, gumaganon ako. Halakak talaga. Oo, sabi ko, nakakatawa to Kumbaga maglilinger siya ng mga 1 minute, natatawa pa rin ako. Sabi ko, so bakit ako natatawa dito? Dito legit na natatawa ako eh. Doon sa iba, gets ko lang na nakakatawa yun supposedly. So bakit? May something na iba dito sa Pugad Baboy. 'Di ba? So hindi ko alam ba, I didn't know it back then, pero I was studying it. Kung bakit ito nakakatawa. Ano ba siya? Would you say na set up ba siya o sa imagery mismo o sa characterization ni Paul? Ano yung parang key na notice mo doon? Well, meron the Paul Medina comics formula is basically, first of all, maganda siya mag-drawing. Yun ang kasi bilog-bilog no, mga bilog-bilog. Hindi kasi ang importante yung maganda mag-drawing, kasi kung corny yung joke mo, maganda yung drawing. Di ba? May drawing pa rin, di ba? May drawing pa rin, di ba? So, yun ang advantage na magaling mag-drawing, di ba? So, parehas kayong corny mag-joke. Sa akin, maganda yung drawing ko. Di ba? Mas maganda yung comics ko. Di ba? So, isa yun. Pangalawa is, meron siyang formula na magkakaiba yung styles ng ng mga cartoonista. Let's say yung si Tarantadong Kalbo, hindi siya masyadong Paul Medina. Iba yung niya. Ibang style nun eh. Pero kaya si Toto Madayag, isa pa yun. Yung mga bagong cartoonista. Si Manix medyo Paul Medina ng konti. Mm-hmm. May similarities. Pero iba sila ng topics. Si Paul, meron siyang ang genius kasi ni Paul, kada isang strip, isang punchline yun eh. Yung kasunod nun, second punchline, pero konektado dun sa unang strip. Until makabuo siya ng isang short story. Yun yung genius na ginawa ni Paul parang Medina. Chain siya. Parang almost serialized din siya almost. No? Oh, yes. So basically, graphic novel yung ginagawa ni Paul Medina. So he would create graphic novels using comic strips. I think, hindi ko alam kung sinong pinagayahan niya nun. Kasi isang strip yun eh. Diba? It stands on its own, pero it's connected to the next that will appear the following day. I will just link this with writing rap battle lines. No, medyo malayo pero ililink ko lang kasi ang nangyayari kasi, at least for me when you try to analyze it in a literary perspective, kung rap battle and ito yung mga topic na napag-uusapan namin dati nung nasa Nagoya ako. Kasama ko yung mga rappers doon ng mga Filipino. Kasi may rap battle league dati doon sa Nagoya. Nang nandun ako, nang nag-judge ako ng mga battles doon, isa sa mga na-mention ko lang na, what if enough na of the wordplay in each 2-bar setup or each 4-line setup, for example. Kasi ganun yun, di ba? Wordplay, yung euphemism, na isang double meaning yung isang salita. Sabi ko, what if we can make a whole rap battle na quote-unquote speech na magkakalink lahat yun? Yung kumbaga, it just goes beyond what the lines mean in a rap battle. Pero yung whole na thought, pwede mo siyang tingnan per line, yung brilliance ng pagkagawa ng line.
pero pwede mo din siyang tingnan as a whole na theme niya. Yun, parang ganun yung yun nga gusto kong sabihin na i-link doon. And there's much more brilliance to that. Actually, Yeah. yun doon mo makikita yung pinag-isipan talaga. Yes, at saka makikita mo yung utak. This is yeah. somebody who really took ang tawag ko doon is elevating the art eh. Oh, sure. Yeah. Diba? Hindi ka you just you're not just a practitioner. You are elevating the art. Tapos makikita mo iba ka eh. Kasi madami namang magaling. Madaming magaling. Diba? Madaming magaling kumanta, madaming magaling mag-drawing. Pero pag nakita mo yung iba na magaling, kumbaga may iba ka eh, 'di ba? Kasi once kasi art kasi, whether it's singing, dancing or drawing, wala naman talagang sukatan yan na parang standard na hindi hanggang kumbaga hindi mo siya objectively masusukat, 'di ba? So pero so once like let's say sa comics, can you say na mas magaling kilala mo si Jim Lee? Jim Lee, sorry hindi. Jim Lee is one of the top Marvel DC artists. Okay. Basically his style is the comic style of the 90s. So yung mga X-Men trading cards, madami doon Jim Lee ang nag-drawing. So he's a legend basically. Pero sasabihin mo ba na mas magaling siya na comic book artist kaysa kay Charles Schulz, yung sa Peanuts, di ba? Kay Snoopy. Snoopy is a much simpler drawing. Yung drawing niya, hindi siya kasing technical nung kay Jim Lee. Pero can you really compare and tell na parang mas magaling yung isa against the other? Okay, ang perspective ko dyan depende kung what kind of lens you will be using. Yes. If you will use, for example, the technical, artistic na perspective, medyo subjective yun. Pero kung titingnan mo naman sa technicality ng, for example, proportions or the effect that the proportions ng kanyang ginawa, anong effect nun sa'yo? Yeah. Kasi for example, my understanding at least sa comics, kasi when I was young, I also collected a little bit of comics. Meron akong Static Shock, meron akong yung Transformers versus G.I. Joe na collab, meron akong episode nun. Nung before it became a movie, meron ako nun. Or artificial na Superman, yung gumawa sila ng artificial Superman, meron din ako nun. But yung observation ko kasi doon is, ibang art form mismo, yung iba din ang kanilang target. So kung titingnan mo in that standard, you would say na the Jim Lee comics would be better. Diba? Pero if you're gonna talk about the intangibles, diba, na iba na naman yun. Kasi a comic is not just lines. It's not just dialogue. It's not just story. It is yung kasi ang comics is yung drafting skills mo, meaning yung paggawa mo ng mga linya, that is definitely one. There's also a graphic element. Graphic element kasi kailangan maganda yung pagka-arrange mo ng panels eh. Right. Kailangan alam mo kung saan mo ilalagay yung magandang ilagay yung mga bubbles, yung mga dialogues, 'di ba? So you're gonna make parang acting din 'yan. 'Di ba? Kasi yung mga facial expressions ng mga characters, yung trabaho ng comic book artist yan. So it is very complicated. And I think it is one of the most underrated art forms in ever. Kasi you are acting. You're just drawing the character, pero you are acting for that character. And you are acting for every character in the book if you are a solo artist. Where do you get your inspirations with your creations, Gerald? Gusto ko ding follow-up na question dyan about yung inspirations mo. Papaano mo kinakarakterize yung mga comic characters mo? Like, do you get a part of who you are and then insert that as a character in the work that you do? Oh, definitely. Lalo na dun sa mga comic strips ko dati. I had this strip, yung Pinoy Passenger. Basically, ako yun. Wow. Ako yun. So, kasi kahit yung kay Paul Medina, split nga yung niya eh. He split his different personalities dun sa mga characters eh. Yeah. So, yung adventurous personality niya, kay Paul Gas niya nilagay. Yung medyo matalinhaga niya na Kengkoy dun sa kay Dagul. Ganon. So,
definitely, I think 90%, if not all, ng mga comic book artist, kahit si Snoopy, si Schultz, niya rin yung may mga characters din siya na siya yun eh. 'Di ba? Maybe it doesn't look like you, pero it's inevitable kasi utak mo yun eh. Anong nangyayari kapag stumped ka? Kapag kunwaring, kasi 'di ba, as a, in the creatives kasi tayo, maraming points na minsan na may mental block tayo. Minsan we feel na wala na tayong bago na pwedeng maihain. And when that happens to you, what do you do exactly? Or does it really ever happen to you? Well, you just need to think harder. Walang ibang choice eh, 'di ba? And accept na sometimes there are days na hindi ka makapag-isip, 'di ba? And just hope na later on, tomorrow, may maiisip na ako. Actually, lagi ka namang may maiisip. Minsan lang, hindi ka masaya dun sa naiisip mo. 'Di ba? Parang hindi ka satisfied, no? Hindi ka satisfied. Yeah. 'Di ba? Kasi madali namang kung mag-iisip ka lang, 'di ba? Pwede ka namang basta-basta lang gumawa eh. O, sige, ito na lang. Pero kung if you really want to pursue and like I said, elevate the art, you need to put more effort. 'Di ba? Hindi pwedeng basta-basta ka na lang gagawa ng content na parang kung ano lang masabi ko, yun na. 'Di ba? Hindi mo na lang pinag-isipan. The same thing with comics or any form of art. If you really want to magkaroon ka ng tatak na ikaw yun eh, 'di ba? Kasi you could just siguro yun ang yun ang isang ideology ko talaga na isang sinasabi ko parate. Hindi ako gumagawa ng pangit. Hindi ako gumagawa ng pangit kasi. Pero that doesn't mean na hindi na lahat ng gawa ko maganda. So pag gumawa ako ng pangit, hindi ko ipapasa 'yun. Kasi alam kong pangit 'yun eh. So uulitin ko 'yun. Hanggang sa maging satisfied ako doon sa ginawa ko. Pag maganda na ako, hindi ako mahihiya na ako nag-drawing 'yan. Tsaka ako siya ilalabas. Pero kung hangga't di ako satisfied na ganun, hindi ako gagawa ng pangit. Bro, hindi ako ganun ka-familiar sa career na yung naging journey mo, bro, kasi what I know, of course, as a comics man, you were into comics, of course, comic strips, and then nakita ko din yung part ng bio mo, yun nga, na nanalo ka pa nga sa fully book dati, di ba? Runner-up yun si Gerald. Pero, ang gusto kong malaman, bro, you're still doing comic strips today, or you're doing illustration work na lang ngayon? Anong nangyayari na ngayon sa mo? As an illustrator, ang work ko talaga is illustrator for advertising companies. Storyboards, ganyan, concept art, sometimes sa gaming din, ganyan. Wow. Pero yung comics ko, actually medyo nahihiya nga akong tawagin sarili ko na comics man kasi ang tagal ko nang walang comics. 'Di ba? Sinasabi ko 'yun, sabi ko nakakahiya lalo na kasi ang tagal ko nang walang comics. Pero yung comics man kasi galing yun sa meron akong yung mga peking kumpanya dati. Uso kasi dati yun eh. Gumawa kasi ako ng ng mga independent na yung mga Ashka na tinatawag, mga self-published, mga sinerox lang na comics. Ganoon. Inabutan ko pa yun. Kasama pa ako dun sa mga unang gumawa noon. Wow. So, yung mga yun, syempre, idol natin yung mga Marvel, 'di ba? So, may comics ka, wala kang brand, wala kang company, 'di ba? So, at least may Marvel, kasi Spider-Man, tapos by Marvel. So, let's say meron akong Pinoy Passenger. So, anong kumpanya 'to? 'Di ba? Kailangan may kumpanya ako. So, ang ginawa kong yung Comics Man ba? Hindi, ang ginawa ko Comics Manila. Comics Manila yung pangalan. So, sabi ko Comics Manila. Tapos okay naman, may ring, magandang ring naman. Oo, 'di ba? Maganda. No, Comics Manila kasi uso yung mga Manila dati eh, 'di ba? Team Manila, 'di ba? Lahat na lang may Manila eh. 'Di ba? So sabi ko, walang Comics Manila. Uunahan ko na sila. 'Di ba? Pero ano ba yun? KKO, no? KOMIKS. So, inuunahan ko na, feeling ko nga madaming nagalit sa akin. Sino ba itong kumuha ng Comics Manila? 'Di ba? So, from Comics Manila, ginawa akong Comics Man. So, doon galing yung Comics Man. So, 2006 pa lang Comics Man na ako. So,
Pero yun yung pangalan ko sa sa mga handles ko lang sa Instagram, sa Twitter, mga ganyan. So mga ganyan sa Facebook. So yun ang kaya naging Comics Man. Pero dahil nga dun sa Comics Manila. yun yung origin pala ng story niya, no? Oo. Ako nga personally yung napapanood ko yung mga content mo dati. Yung katulad ng sinabi ko kay Nico David, yung una ko napanood, tapos kay Sir Lord de Vera. Sabi ko, bakit Comics Man tong ano niya? Tapos yung mga topic niya, hindi naman about comics. Yun talaga yung naisip ko una. Sabi ko, bakit kaya ganito? Pero yun nga, yung medyo palagay ko, nung pinapanood ko na yung flow ng mga conversations mo with others, I said, okay. I feel na this is one of his many creative outlets, I think. You know, yun ang sa sense ko. Actually, yung podcasting, kain muna tayo. Actually, podcasting, it satisfies me kasi it satisfies basically all of my talents eh. Kasi yung, yung paggawa ng mga graphics ko, so drawing ko yun eh. Yan, yung logo ko, drawing ko yan eh. Right. Design ko yan eh. Yung pagla-layout ng mga screens ko, di ba? Yeah. Sa sausawan, di ba? Pinapakomplikado ko minsan eh. Ito nga, simple lang tong ginawa ko dito sa episode natin. Pero, so that's one, yung visual aspect side, parang it fulfills that. And then yung idea sharing, di ba yun? Kasama yun. Kasi I think, ang pinakang mas talento ko talaga is kasi I draw, obviously. Tapos I also sing. Yun yung dalawang main talents ko. Pero I think meron ako isang third talent na hindi kasi ako mag-isip talaga. Siguro hobby yun or talent. I don't know. I don't even know what to think. Pero gusto ko lang ipasok yun, Gerald, na sorry to cut you off and then you can continue with your point later. Pero gusto ko lang sabihin na one of the most underrated skills that I think we should encourage young kids. Young kids, kasi I'm not speaking about myself anymore. We're old, man. Pero sa mga nakikinig, sa mga youngsters or sa mga, soon to be parents na magkakaroon ng mga baby, mga anak, encourage your kids to daydream. It's something, it's not a useless exercise, I highly recommend for them to do that kasi endless yung mind natin eh. Endless yung brain natin na to think of many ideas, many concepts, even like characterization in your mind, create imaginary, creatures in your mind. It is a very big help sa child, sa totoo lang. And I think sa Filipino society, medyo kulang tayo doon. I feel na we tend to like, anong ginagawa mo na nakatutok ka na naman sa wala. Ay, ganyan, di ba? So I think dapat magkaroon tayo ng awareness na yung pag-iisip ng malaliman ng bata, encourage na at a very young age. Yeah. Yeah. Actually, yung siguro yun, like I said kanina, nung bata kasi ako, hindi ako every time, ang paborito kong laro dati, yung tau-tauhan na sundalo. Nakadapa lang ako sa sahig namin. Yung mga green ba yan? Yung mga green? Oo, di ba? Yung mga soldiers. Tapos, kumbaga, may naggagawa ako ng sarili kong mga kwento. Yung mga characters nun. Ito yun eh, di ba? Tapos may continuation pa yung kinabukasan. Di ba? So, in a way, parang gumagawa ka ng pelikula sa, stories. Although, in interesting, kasi kung iisipin natin ulit yung mga ginagawa natin nung bata tayo, makikita din natin yung traces ng influence ng art sa atin. Like for example, for me, I remember, kasi first love ko actually drawing din. First love ko. So I do hatching din when I was young. May comic strips din ako ginagawa. In fact, ma-remember ko pa yung pinakauna kong comic strip na ginawa. Ang pangalan, Duckman. Duckman. So Duck siya na Superman. Yun. Tapos, I have concepts that time na yung pag-rescue ng mga souls na hinigop ng trumpet ng kalaban. I-reverse mo yung trumpet, yung malaking dulo, tapos lalabas yung mga, ma-rescue mo yung mga soul na kinuha niya. Yung mga ganun mga ideas nung when I was young.
So, nakakatuwa kasi that was an influence also of the time ng era natin, na yung mga shows na pinapanood natin. Pero the point is, makita mo yung progression mo din over time. So, para sa akin, importante talaga yung creative thinking sa mga bata. Magandang exercise siya na nakaka-improve din talaga ng skills niya in the long run. At saka, when creative thinking would would translate into creativity in life. Kumbaga, on problem solving. Exactly. 'Di ba? When you meron kang thinking out of the box, it is one of the best skills that you can have. One of the most useful things that would really parang give you an advantage towards others. If you are trained to do it, to come up with reasons na hindi ma-anticipate ng mga ways na hindi ma-anticipate nung rival mo, 'di ba? It's so valuable. I think it is sad na in Philippine terminologies, we refer to people over-analyzing things or looking at the other side of the coin as being pilosopo. Nagkaroon ng negative na connotation yung salitang yun. Para sa akin personally, hindi ako masaya doon. Kasi philosophy is a very good field to learn. Oh, yeah. You know? So, malungkot lang na parang na-link doon yung pag critically, inclined ka na you're analytical, you tend to look at, many different aspects of a particular idea, nililabelan ka na pilosopo ka. Pilosopo pala di ba? Yung medyo negative na agad yung which is, I think, sad in itself. Kasi parang sinasabi nun sa kultura natin na ito lang dapat yung paraan mo ng pag-iisip. Parang nililimitahan ka na hindi naman kasi totally bad yung pag-iisip ng ibang side di ba? Again, youth is wasted on the young. 'Di ba? Yung philosophy kasi, mga philosophy shit na yan, na I just started being interested on it. Baka mga 29 na ako, 28, 29 na ako 'Di ba? Parang I could have started it way earlier. Sa amin medyo younger kasi sa politics, kasi sa political science, importante kasi siyang aspect yung political philosophy. So nag-Greek na kami. Oo. Kaya I think medyo sa akin naman medyo earlier yung interest ko sa philosophy. Greek. Yung philosophy kasi sa akin, meron na rin kaming napag-aralan nun, pero hindi ko sineryoso. Kasi wala, panchichiks ang inaatupag ko nun, 'di ba? Panchichiks, kung paano ko magkakatrabaho, 'di ba? 'Yun ang mga inaano ko dati. Yung paggawa ko ng art, 'yun ang mga tapos nagka-girlfriend ako noon. Basta hindi philosophical lang ko, yung takbo ng utak ko noon. And siguro mas okay na rin kasi baka nabaliw ako ng mga panahon na 'yon. At saka just to finish yung youth is wasted on the young shit, no? Parang I think ganun talaga yung gradual na na process ng mga tao Kasi biologically our brains don't even parang fully mature until we're like 25. 'Di ba? So first half ng 20s mo, 'di ba? Parang hindi ka pa talaga fully matured. Physically sa brain mo. Ako, I may argue the otherwise. Hindi ako sold out sa idea na yung physical mismo na development ng brain is linked with maturity. Hindi ako ganun ka sold out sa idea. But I do understand your point. Pero para sa akin, it's the maturity level kasi doesn't always go with age naman, and we know that. Yeah. Oo, pero nagets ko naman. Pero ang gusto ko lang din i-interject diyan na maraming mga tao din, mga kabataan na nagiging iba yung perspective nila sa buhay dahil sa mga pinagdaanan nila na iba sobrang shocking, sobrang traumatic yung iba, yung mga ganun. I suppose what I'm saying is when I say mature, it's not exactly how to deal with yung experiences Kasi may mga bata pa lang, let's say pinagtatrabaho na, 'di ba? May ibang maturity na makukuha ka doon Pero yung maturity to think ahead, the way you process, you start even considering, let's say grander things like philosophy, 'di ba? Na parang to be more calm, to be more yung pagiging mapusok mo nung bata ka, 'di ba? Teka, parang this is not working out. I need to recalibrate
'Di ba? I think meron kang mga ganun eh. I don't know, hindi ko of course hindi ko naman parang would you say na yung mga youthful days mo was enjoyable? Yes, Yeah. okay naman. Yeah. Not every second of it, 'di ba? Kasi may mga heartbreaks din diyan at saka pero everything had been kumbaga madami kang matututunan talaga. Especially back then when I was younger. And it's just I don't know, kasi kung alam ko yung mga alam ko ngayon when I was in my 20s, I would have made a lot of things differently. 'Di ba? Ganun. So, I don't know, pero I suppose ganun talaga ang buhay eh. 'Di ba? You can't make a redo. You can just yung present mo lang ang pwede mong i-alter. Diba? Right. Very insightful yan, ano? And indeed, I have to agree with what you said. Pero wala, it's a futile exercise if we always think, what if? Mm-hmm. It's just not productive anymore. So with what we have right now, yun yung pwede mong gawin eh, di ba? Yun yung kontrolado mo ngayon tsaka bukas eh, di ba? Yes. So ganun lang. Ako as a, the thing about being a young parent, Gerald, is it really brings a lot of these things parang full circle. That's the one of the most interesting thing, being a father. And I'm pretty sure na ibang mga viewers din who also have their kids with them, would agree with what I said. It's really strange kasi maliban sa cathartic siya, being a parent and moving on to a different stage of your life, it's actually like a circle. It's also a way of healing yourself. Healing talaga siya. It's an interesting thing, really. And maybe for others, this it's something that they may feel being, for example, ang sa iba, for parents siguro ganun din yung mafe-feel in some ways. But I'm talking about, at least for my experience, yung being a father to my 3-year-old son. So iba yung uri din ng pag-iisip na mabibigay sa'yo sa different stage ng life mo. Yung maturity natin, hindi lang dahil sa edad natin o sa mga karanasan natin, yung mismong mga milestones mo sa buhay yon, iba yung effect nun sa maturity mo at pagtingin mo sa sarili mo. Yeah, it's very, very interesting, at least for me. Like, isipin mo ganito, as a parent, ano ang ginagawa ko na kabutihan sa anak ko? Kung titingnan mo siya in a quantitative na pamamaraan ng pag-iisip, wala namang balik to sa akin eh. Wala namang return sa akin to eh. Di ba? Gumagastos ako, libo-libo para sa anak ko. Di ba? Kung isipin mo, ba't ko to ginagawa? Pero, maisip mo din na kung ikaw rin yung anak, wala ka rin palang mabibigay na pabalik sa magulang mo, technically, na quantitative na, kasi yung sacrifice nila, masusuklian mo ba yon? Yung ginawa nilang effort sa'yo, hindi. Yung ginastos nila sa'yo sa kalokohan mo sa buong buhay mo, di ba? Hindi mo mababalik yun. Pero ang pagiging parent pala, when you care for others, it could be like your son or maybe mga nag-a-adapt ka or whatever, ang flow niya ng goodness mo is top to bottom. Talagang ganun yun. And you're just maintaining the chain in the long line of expressing love. So yung magulang mo sa'yo, ikaw naman magagawa mo sa anak mo na naman. So it's it's strange, and at the same time, ibang realization yun, at least for me. Kasi ako at the very young age, I was very, very independent. I was living alone at 15. Medyo bata ako nag-university and I was alone living there. And then after it, wala na. Alone na talaga ako. Sarili ko na. And being alone, you tend to value yourself a lot. You care for yourself a lot. Actually. 'Di ba? Pero when you enter in a, for example, a loving relationship or having a family, it would really change you. It would give you a lot of insights in your life. Talaga, ibang klase. You said healing. You said the word healing kanina. So, yeah. Did you mean parang did you also mean na parang the past wounds in your childhood definitely were being healed by taking care of your child? Of course, pero sa akin naman, hindi ko siya parang tinuturing talaga na kumbaga hindi ako ganun ka nagpapa-apekto. Kasi medyo mahirap din yung pinagmulan ko. And my mother really was the strong rock sa bahay namin. So I think hindi lang naman ako nag-iisa. Marami tayong mga family issues. So hindi ko na syempre isasabihin in detail. Pero once you have a child, yung mga bagay na nakikita mo na pwede mong i-improve at yung changes na ma-introduce mo sa buhay ng anak mo,
it heals you eh. Di ba, kunwari, isang experience na hindi mo na-experience dati na ibibigay mo sa anak mo or sa inadapt mo or sino bang child or whatever. Ganun eh. Iba yung satisfaction na may-feel mo na alam mo na this is something that I haven't, kunwari, experienced before. And then I am giving this experience to my child. So ganun yung mga realizations ko as a young father. So sorry sa mga viewers natin and listeners kung medyo limited na lang yung ating topic nito, but it's a free-flowing conversation, but it's still on the idea that it's about youth and what we learn from our experiences. So before that, I will share something ito sa mga nakakapanood ng video. Sige. Kasi yung iba dito purely lang. So i-describe ko na lang and I will hand this to Gerald in the show to Dano. This is very special for me. This is actually the biography that my mom wrote for me when I was born. Ito, edad ko dyan, mga 5 or 6, no? Yan. So, makikita mo, brown pa yung mga pages niyan, bro. Yes. At sinulat niya ng mom ko, simula nung sinilang talaga ako, yan, 1989. No? I am very honored to hold this. You're the first one. You're the first one outside my family to open that. Man. So this is your basically your mom's journal. Correct. Yeah. Mom's journal detailing your Kumusta life. ako? Yes, correct. Are there direct messages for you? No, it's just a retelling. Pero may makikita ka naman mga insights diyan na galing sa kanya, no? So tingnan natin, ano bang nakita mo fragile na rin talaga. Sige, ano ba yung nandito? Itong binuksan mo na page, tingnan natin. Sige. So let us give a tribute to your mom. Right. What's her mom's name? Grace. Madam Grace. Yes. I'm sure she will be listening to this. So ito nakasulat dito, 4 years old kinder 1 nursery, nakita mo 'di ba? Oh. I can say that he is a keen observer, for he can learn many things with his own observation only. In their school, he always recites, although his mouth keeps on making daldal. So, he will actually, I did not really, parang wala akong idea na saan tutungo yung ba't ko kinakailangan dalhin to. But I think in some ways, this is my way of tribute to my mom. Dahil, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin, at least for me, and I'm sure na sa iba din na mga viewers natin, na ganun din yung importance ng moms natin. While having a very strong, determined, hardworking dad is important, we also need the balance of a loving mom, and I had that with my mom. Yeah, it's Mother's Day nito. Love you, mama. Di ba, every time, ito yung isang thing na narinig ko na every time you celebrate your birthday, parang your birthday is also your personal Mother's Day. Right. Yeah. Diba? Yeah. Diba? I haven't thought about that. But diba? That's a really good point. Yeah. Kasi nanganak yung nanay mo eh. Tama. Diba? That is your personal Mother's Day. Right. Your birthday. Diba parang when I read that, when I heard that, so nga no. So parang not every year. Sometimes binabati ko yung mama ko na happy Mother's Day din. This is my Mother's Day. Right. Diba? Na when my mom, iniluwal ka. Correct. Diba? Correct. Diba? That's a Mother's Day. I think in some ways, this also, parang goes full circle with what we're talking about gender roles kanina. No? Hindi mo pwedeng ma-understate ang importance of a loving mom. Of course. Ako sabihin ko, like, ako as a man, syempre nabuntis yung fiancé ko nung panahon na yon. Hindi ko lubos maisip yung feeling na something is growing inside you. Hindi natin ma-imagine yun. Pwede natin isipin ano kaya ang feeling nun. Pero kumbaga, hindi natin fully malalaman yung experience na yun. At sila lamang yung mga babae lamang nakaka-experience nun. And it must be very strange but very, I would say, fulfilling, and strange kasi, you are the vessel of another, you're the carrier of the next civilization technically, Hindi naman kayang gawin ng mga lalaki yun. Kaya nga. Diba? What can you say about this idea that's been gaining popularity over the decades, diba? Yung idea na parang yung mga ayaw magkaroon ng anak, diba? Ayaw magkaanak, tapos ang isang reasoning niya, minsan kasi parang magigets ko ayaw magkaanak, diba? Pero yung isang reasoning is
yun kasi daw ayokong magkaroon ng anak kasi ayoko na paglaki niya, pag tumanda ako, oobligahin ko sila na alagaan ako. 'Di ba parang what? Parang that never made sense to me. 'Di ba parang ganun, bakit ganun ka ba? Ganun ba yung purpose mo? Yun ba yung yung nakikita mong purpose lamang ng ano? 'Di ba? At saka bakit yung nanay mo ba pag may pag may problema ba yan? Masama ba ang loob mo na natulungan siya? Diba parang why would you even expect na pag ikaw tumanda your child will be so resentful, diba, and hate you enough para bad trip siya sa buhay niya na tinutulungan ka niya. That means you have failed as a parent, diba? Naalala ko merong isang nag-viral niyan na aktivista yata, kung di ako nagkakamali. And then, like, she was saying na, hindi naman namin kasalanan na sinilang nyo kami. Kaya nga, di ba? May ganun may ganun akong napanood na video. Well, ako naman, as to, dun muna tayo sa idea ng procreation. No? Kasi related naman din yung pagkakaroon nga ng anak, di ba? Ito yung palagi kong sinasabi, madalas sa mga nakalubilo ko, kasi ako, di ba, may anak na ako. Ang sinasabi ko is, may karapatan, lahat tayo may karapatan mag-procreate. And kung yung mga kurakot for example, yung mga masasamang tao, naturally, yung talagang yung mga hindi mabubuti sa ating society, sila nga nagkakaanak, marami pa. So all the more na may karapatan yung taong nag-iisip ng mabuti para sa kanyang sarili at sa iba na mag-procreate. Parang the goodness that you have, at least in some ways, you can look at it na meron ka ding parang, I don't want to say duty, pero mas may karapatan ka na magparami dahil alam mong mabuti ka sa sarili mo at alam mong mayroon kang kabutihan na pwedeng iambag sa pagkakaroon mo ng anak. So in short, like the goodness that you have, it should just not stop sa sarili mo. Yun ang palagi kong ini-encourage sa mga taong gustong magkaanak o yung mga nagdududa pagkaanak ba, yun ang sinasabi ko sa kanila. Well, again, it is yung mga ideas na yan kasi it's yung sinasabi ko kanina, mga anti-family ideologies yan Para, again, it is basta kayo naman maririnig yan sa mga feminist. Diba? Yung mga, to them, it's empowering para, they say, empowering na that a woman should choose career over families, 'di ba? Over getting becoming a wife to a husband and a mother, 'di ba? Mas importante kumbaga or just as valuable yung 9 to 5 hour mo to girl boss than to have a child. 'Di ba? It's and also tapos yung idea na parang to discourage them of having children as if it is a burden, as if it is of course it is, you can say it's a burden kasi it's a challenge, 'di ba? Yeah, definitely. It is a challenge pero it's not a thing without reward. Right. And 'di ba? It's not a bad thing, 'di ba? Ako yung paningin ko diyan, ako sa base sa experience ko marami akong kakilala na ganyan talaga. And I think of course it's a trend. It's a trend. Nangyari na yun sa Korea, nangyari na yun sa Japan, nangyari na yun sa Amerika na mas madami na yung mga babae na pinipili yung kanilang mga career at napapansin mo naman yung mga age nila o yung iba na quote unquote nagiging maswerte na makahanap, usually middle 30s na, late na. So hindi ko naman sila mabiblame kasi nga baka para sa kanila they wanted to experience first what they can with their freedom. Kasi sa totoo lang kung titingnan mo naman kasi ang lifespan natin, yung buhay ng babae o lalaki man, kaya anong edad ba natin na officially nagtapos na tayong mag-aral? Di ba din yung malaking porsyento yun ng buhay mo. So para sa kanila it's a culmination of their hard work. Yung pagiging naging professional na sila. Ma-enjoy ko sa wakas. Well, totoo naman. Alam mo yun, sa wakas ma-enjoy ko na rin, na free na ako, financially free na ako. But marami sa kanila, sadly, hindi na ako consider yung biological clock nila. Yun nga. And it's too late. Isa pang na-consider ko, based on my very small dating experience, okay? Marami sa kanila, the standards are way unrealistic.
I could not blame them, maybe because they live in the city or they feel na dapat ang standards nila for a man should be established man na may tiding na, or CEO ng ganitong kumpanya, and ang iba sa kanila ay disillusioned because of Korean dramas. Like pogi, ganyan na, macho. I think may factor din yun na yung mga in-expose nila na ideas about what a man should be are very far unrealistic, na pag titingnan nila yung totoong senaryo, nakikita nila yung sarili nila na gandang-ganda. Sorry, wala akong gustong offensive na term sa iba, pero nagets niyo naman yung idea ko na kumbaga masyadong mataas yung pag-value nila sa sarili nila na hindi nila nakikita yung real nila na placing kumbaga sa ranking. At ang kanilang hinahanap sobrang taas, yung standard nila hindi na realistic, and in the end wala imbis na sa totoo lang marami din sa kanila gustong magkaroon ng love life, ng relationships, loving relationships, pero yung mga blinded na rin sila blinded na sila. At saka madami dun sa mga naghahangad ng mga sobrang mga top G na tinatawag. It's parang hindi naman sila nag-exercise. 'Di ba? Hindi naman sila judgmental ka, Gerald. Merong iba naman sexy naman. Well, yung iba, pero minsan kasi meron akong mga kilala, hindi naman siya maganda. 'Di ba? Tapos ang gusto niya si Piolo Pascual, 'di ba? Meron talagang ganun meron talaga, although well, for one thing, I'm gonna say this. Yun ang if there's yung mga nagagalit dun sa mga babae na high standards. Yeah. Merong isang nag-viral sa TikTok dati, si high standards girl, 'di ba? So, alam mo, if there's one thing that I allow them is that na parang yes, have the highest standards that you can have. Na parang gusto mo, if you wanna be treated like a princess, go ahead. But you also have to do your part. Yeah, right. Yes, you have to deserve it. Right. You would have to deserve it. Kasi babae ka eh. Women are supposed to be pursued. And yung mga usually yung mga feminist na parang you should be you are more than just a trophy. Kumbaga yun ang twist nila dun na parang you're just treating yourself as a trophy for a man to get, 'di ba? Which bakit pero in reality, yung ibang mga based on my experience now, I have a few feminist feminist na kilala personally all of them, alam mo kung anong tingin ko, they were disgruntled dun sa mga exes nila. Diba? Na disgruntled sila na parang they had a bad experience with their exes, and a lot of them are salty na yung ex nila may asawa na, tapos sila wala. Ganon. Siguro, lahat ng kilala ko na ganon, siguro 3 sila o 4. Okay, so, ako meron, sorry may insert ko lang, Gerald, ako, ang masasabi ko dyan, as a tip, eto, kasi ako meron na akong family, and I don't want them to think that, they're salty about it. But my point is, for others din, na women especially na naghahanap ng isang a loving relationship, it's not easy to find one. That's the reality. Pero one simple thing is to lower your standards, Kung ang hinahanap mo is 8, gawin mong 6. 'Di ba? Ganun lang 'yun. So in the end, hindi naman yung outside yung magma-matter eh. May maraming intangibles na hindi mo makita initially sa isang lalaki. Sa unang date mo lang o unang pagtingin mo lang, it's much more than that. A good dad is inside. So you have to find that good dad sa mga madidate mo. Yun ang tip ko sa mga babae. Actually, you need to connect to the person and not to the idea. Correct. Kasi sometimes you some women usually yung mga sinasabi mo na sobrang taas ang standard na unrealistic. Yeah. They are in love with the idea of the man that they like. 'Di ba? Yun yung I want may idea siya na parang K-pop, K-drama kind of guy. 'Di ba? Ito yun eh. Ganito yung gusto kong mangyari. Which is nangyayari talaga yun no. Madidiscard lang yung hindi ko na ikukwento. So ngayon, itong when
when you are in love with the idea, even with your partner, Yeah. 'di ba? Kahit yung partner mo, parang bakit ako dissatisfied dito sa partner ko? Kasi you have an idea of who you want Her or him to be. 'Di ba? And when your partner is not meeting that idea na pinoproject mo, parang naiinis ka, 'di ba? May mga ganong tao eh. So you have to love kung sino talaga yung nakuha mo. Right. 'Di ba? Hindi yung idea of who you want that person to be. Right. Yan, ayun na. Mga tips mga love advice. Pero tapusin lang natin yung dun sa pag-aanak na, 'di ba? Parang there's a push na parang ayokong magkaroon ng anak. Ang dami. Ang mga reasons ranging from guilt to climate change eh. 'Di ba? 'Di ba? Climate change dahil daw climate change. So kumbaga, if you are one of those people, kumbaga, look for other explanations. Wag na dito. Do your own research and kasi especially for lalo na kung bata ka pa, if you're in your 30s, early 30s, kasi crucial na yung age na yan eh. Right. Just isipin mo lang yung mga nag 40 plus na mga babae at saka mga walang hindi nagkaroon ng asawa. Yeah. 'Di ba? Walang anak, mag-isa lang sila. They a lot of them are expressing regret. 'Di ba? So that is one risk that you can end up being, 'di ba? Parang you can end up like that. Kumbaga, at least ako sa kumbaga annotative na to na reasoning ganun din eh. Parang mas marami yata yung mga tumandang babae na pumapayo sa mga ibang babae na mag-asawa kayo o magkaroon kayo ng relationship kumpara sa mga nagsabi, alam mo, happy ako sa buhay ko. Yes. Pero hindi naman natin dapat gawin na parang parang false dichotomy na yun lang talagang posible mong puntahan sa buhay mo pag naging 40s ka. It's either you will be unhappy if you're not married. Hindi naman ganun. Pero ang sinasabi lang natin, sa punto lang na yung iba, ano yung kanilang masasuggest sa ibang babae din na kapwa nila is mas marami na mag-asawa ka o magkaroon kayo ng anak, something like that. Yes, because at the end of the day, yung 'di ba yung in your deathbed, 'di ba parang sana anong iisipin mo? Sana nagkaroon ako ng magandang relationship with people, maybe with a family and a husband and children. O yun ba mo iisipan mo, or sana pala I just kumbaga parang na-close ko yung mga 2 deal pa yung hindi ko pa na-close, sana na-close ko na lang yun. 'Di ba yun ba may isip mo, o kaya yung isang PDF file dapat tinapos ko yun, na i-submit ko dapat. It's kumbaga which one would rather kumbaga na mas fulfilling? Well, I think it's a matter of risk. Sa totoo lang, sa lahat ng uri ng relationship, especially ganito, serious kasi yan getting married, being in a loving relationship, kinakailangan mo talagang mag-risk. At sa palagay ko, marami sa kanila nga ang natatakot na mag-risk. Kasi kita mo din sa news, di ba, minsan, may hindi rin talaga magandang nangyayari sa relationship, yung mga nambubugbog, yung mga ganon. Totoo naman talaga. Reality naman din yan. Pero yun nga, dapat mong isipin kung ikaw yung isang kabataan, like kami, 10 years back, ganun yung dapat namin na consider din o kinonsider din namin ni Gerald na kinakailangan yung isipin na is it worth it? Is this worth to risk? Yun ang isipin mo na kung papasok ba ako sa ganyan, ano ang posibleng mangyari sa buhay ko? Pag sa palagay ninyo, hearing us say yung mga opinion namin na mas okay sa amin na magkaroon ng relationship, maybe you can consider taking that risk. Yeah. Well, I'm not saying naman na of course finding a partner is not easy, especially finding a right partner. Oh yeah. 'Di ba? It is a very tricky endeavor, and you will need a lot of your brain power to do it. And actually, yung luck na rin. Kasi sometimes maswerte rin talaga, And also tapang, 'di ba? Kasi kung totorpe-torpe ka, ano mangyayari sa iyo talaga? 'Di ba? Parang you would need, if you're a man, magkaiba kasi yan sa babae at lalaki. So if you're a man,
you would need to gather enough confidence to one, be confident in presenting yourself to a potential partner na hindi ka mapapayo, hindi mababantotan sa iyo, 'di ba? Na magugwapuhan sa iyo, you can at least attract her physically. Ideally kasi ganun. Kasi mas madali 'yun pag pogi ka, 'di ba? Kaysa pangit ka. Kung pangit ka, medyo double the effort. Oo, mag-effort ka kung tanggap mo na pangit ka, 'di ba? So isa 'yon, and also yung you have to show na kaya mo siyang pangalagaan, whether through a job, financial means, and also physically. Na parang pag may nambastos sa kalye, kaya mo siyang ipagtanggol, o kaya kung gusto, kasi yung ang naiisip kasi ng mga lalaki is lalo ng mga bata, parang superficial yung attraction ng babae, na parang gusto niya lang kasi may kotse. Mm-hmm. Actually hindi yung kotse yung pinoproject ng having the kotse, na parang eto kasi may pera to, mayaman to, kaya akong alagaan ito, kaya niyang bumili ng kotse. It is actually, and sometimes you can fake it kaya merong mga merong mga fake alphas 'di ba, na parang kala mo capable siya, so kasi nagsisiga-sigaan siya, pero hindi naman talaga siya capable, parang pinoproject niya lang na siga siya. Well, merong magandang science din dyan on, there's also a science of faking something and making it happen. But that's beside the point though. Pero gusto kong ipasok dyan, Gerald, about, our tips for men, your young men, kasi both of us are in a loving relationship naman, di ba? You're also with, pwede ko bang mention name? Di ba si, sige. Sila, di ba? But the point is, sa amin, sa experience namin ni Gerald, at least sa akin, ako gusto ko lang mag-highlight sa akin muna, and then maybe you can also, mention about the qualities that they should look for a man. Ako, I think underrated na quality ng lalaki is being responsible. Yes. Marami sa mga kabataan, hindi nila nakikita yon na kung naghahanap kayo ng partner, in a long, loving, serious relationship, hanapin nyo yun. Na nakikita niya sa kanyang buhay, sa kanyang pamamaraan sa buhay, na he is a responsible guy, he does his duties well, may sense siya ng duty. Para sa akin, napakagandang response. Kasi you're looking for not just a partner for yourself, not just a father, not just a husband, but also a father. And ano yung essential na quality ng isang tamang tatay? Responsibilidad. Kaya kanyang panindigan. Yun ang isa sa mga qualities, I think, na na-overlook na mga babae ngayon. Yeah, lalo na ngayon, in this day and age, parang yung social status ng yung mga superficial mag-isip na parang, how does this guy look with me on my Facebook posts? Diba? Na parang, I'm sure may mga nag-iisip na yan, diba? Lalo na yung mga high school. Diba? Ay, ano ba yan? Pag nakita yun ng boyfriend mo, diba? Kasi no-cry din nila. Ano bang fashion sense? Tingnan mo yung fashion sense niya, di ba? Diba? It's I suppose kung bata ka, medyo acceptable pa yun pero when you are starting to age, diba? And you're still stuck in that kind of mentality. Wala. That will be detrimental to you. And also, it's okay to listen to all kinds of ideas in that you see on Twitter, in the internet, diba? Pero pag meron kang nakitang ideas, like let's say feminism, yung mga sinasabi ng feminism, yung mga third wave, fourth wave feminists, it's pwedeng parang you need to find na parang ano yung other side, what is the other side saying, diba? Na parang totoo ba talaga to, diba? Is it really halimbawa yung what they say about toxic masculinity, what they say about alam mo yung trad wives? Hindi ko alam yung trad wives, bro. Yung trad wives kasi, yun yung mga merong isang trend na naka-50s get up siya na babae, para siyang Marilyn Monroe. Tapos
ang sinasabi niya is she's a traditional wife and she's happy to serve her husband. Okay, gets ko na. Diba? Napanood ko ngayon. Diba? Okay, Na parang and ang daming bashing from the current generations, diba? Diba? Dun sa mga feminists, galit na galit sila doon. I remember that. Si ST pangalan niya eh. I remember. Pero meron ding mga trad wives na oo nga, 'di ba? Bakit? Kasi ang sinasabi niya parang anuhin niya na she wants to make sure that her man is happy. Right. Na parang okay, pagdating dito, pagluluto kita, make sure that you have, kung gusto mo ng sandwich, gagawan kita ng sandwich. Diba mga ganon? Kasi sa mga feminists, pag make me a sandwich, ang laking insulto sa kanila yon. Diba? So parang, kumbaga, yung the idea of trusting your man completely to take care of you, na hindi ko kailangang maghanap ng trabaho para sa akin. Kasi ibang sinasabi, paano kung magka-leche-leche, wala kayong diba, ano mangyayari sa buhay nyo? Diba, dahil man ng mga ganun. Hindi, I trust him eh. Yun ang, kumbaga, to the new generation of feminists, it's so mind-blowing na hindi nila makomprendo. Nag-short circuit ng utak nila. Diba? Anong isang underrated na characteristic ng isang lalaki? Yung 'di ba ako nasabi ko kanina na may sense of responsibility. Ano sa palagay mo isa pang character na dapat tingnan nila when they're choosing, to be in a loving relationship? Responsibility, yung of course yung strength and the capability pa rin. Ano pa ba? Ako isang naisip ko dyan na additional diskarte. Okay. Diskarte. Kasi marami nabubulag sa yung nakita na kumbaga yung standard nila is dapat successful na agad. Oo. Di ba? Actually may nasabihan ako niyan. Sabi ko, alam mo, actually sinabi ko yun eh. Sabi ko, parang, aapi-apihin mo ako ngayon. Sabi, wag mo i-judge kung sino ako ngayon. Judge mo ako mga 20 years from now. Kasi potential eh. Look at a person's potential. 'Di ba? Kasi right now maybe kumbaga loser ka, pero you see qualities that can elevate you later on in life. So, yun. 'Di ba? Parang okay, kasi iniisip niya parang ide-date ko mga mayayaman, mga taga San Lorenzo, mga ganyan. Mga taga basta mga ano pang mga village yung mga marami. Diba? Pero Dasma, yan. Pero yun nga kahit kasi na etong mga winners na sa paningin nila ay hindi guarantee that they will succeed further in life. Tapos, pero kung makikita mo yung intangibles na talagang would make someone succeed, yun ang hanapin nyo sa isang man. Katulad ng na-mention natin, responsibility, magaling dumiskarte, di ba? Yung mga ganun, not giving up, ang ganda ng mga qualities ng mga, yung quote-unquote, mga manly qualities na yan. Actually, kaya nga yung toxic masculinity, yung idea ng toxic masculinity, so, sinong nagpapauso niyan? Gusto kong kontrahin talaga lahat ng nakikita ko ng ganun eh. Kasi, kasi, yung may word na dun eh. Yung mga toxic masculinity traits na sinasabi na, may word na for that. So, yung may word na for that. The word for that is, assholery. Asshole ka lang. Diba? Kupal ka lang talaga. Hindi wala kinalaman yung masculinity dun. Right. Diba? So, to blame it on masculinity, when simply you can explain it as siguro wala lang. Personality o problem talaga sa character ng tao, di ba? Yes. And then kasi when you attack masculinity, again, it is an attack to the nuclear family. Di ba? When masculinity is destroyed and the perception, yung idea ng what is masculine is undefiable already to a boy,
that's a problem. Societal problem yan na parang, teka, pag pala naging assertive ako, masama pala yun. Pag pala gusto kong magpursige, masama pala yun, di ba? Yung interesting dyan na study, and viewers can help counter check about this finding, is mas napakalaki ng negative impact ng isang batang lumalaki ng walang tatay. Yung effect sa kanya sobrang laki sa kanyang development as a person. Pag walang father figure, a solid na father figure. So makita mo yun sa history eh. And of course, you can say, si JR, nag-cherry pick lang yun ng example. Pero kung titingnan mo, yung kunwari kay Hitler, yung sa iba pang mga tao na walang tatay, hindi ko naman general. Siyempre, marami din namang naging successful na, walang na fatherless. Pero the point is, especially sa developmental stages ng buhay ng bata, importante yung presence ng tatay. Yes. Oo. It is very valuable. Sa akin, yung tatay ko naman is a very strong figure. I would say that a lot of my tendencies now are also the tendencies of my dad, whether or not gusto mo yan o hindi, nasa genes din siguro, and influence din talaga. Pero yung having him around, in my life also, has a different effect on me. And I think mas magiging iba din kung wala akong tatay na kinagisnan. Yung sa US, yung isang stats nila, they always blame it on racism eh. Yung mga black yung mga black na the crimes, mas madaming black kasi na nakakulong criminals. Yeah. Oo. Per capita, no? Per capita, Yeah, 'di ba? yeah. So mas konti sila sa population pero mas madami yung percentage True. na nakukulong. Ang isang they always blame it on racism pero ang isang hindi nila dinidiscuss lalo na sa mainstream is the fact na I think from the 1960s yung single motherhood jumped from 20% to 70%. 'Di ba? So ang ganda ng perspective dyan ni Thomas Sowell, 'di ba? Oo, 'di ba? Gusto ko yung perspective dyan ni Thomas Sowell. Ganda nung nung study niya kasi sa mga hindi nakakaalam, just sa mga black na mga main thinkers, economist din yata si Thomas. One of the greatest Americans. Yeah, definitely. Of this in the modern And he's times. still alive, no? He's still alive pero medyo matanda na siya ngayon. Pero yun nga, na-appreciate ko din yung mga perspectives niya on that. 'Di ba? It's not always about race, Sometimes it's about just purely capitalism, economy, marami pang rason, hindi lamang yung race, especially sa ganyang aspekto ng nangyari sa United States. And Gerald, sana meron din tayong ganung mga thinkers, mga sa Pilipinas, Yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung tanong ko kung bakit ko natanong yung sa kaluwalhatian yung kaginhawahan dati. Sabi ko, I think kasi we are maybe we can end on this topic. Sige. So, ang isang critic ko kasi sa Philippine society, especially the government, after watching and studying about Western politics, is we are so personality based talaga. Almost solely personality based yung ating politics. We are not ideological people when it comes to politics. Hindi tayo philosophical. So, hindi natin alam yung mga parties natin, mga actually yung NGC, pangalan actually palitan mo lang, almost the same sila eh. Kaya wala nga, siyang lang distinguishing beliefs talaga, diba? hindi katulad sa states. Diba? So yung sa states, yung Republican at saka Democrat, meron silang distinguishing beliefs. Correct. Meron silang philosophy, meron silang ideologies. Ideology talaga, diba? Correct. Ideological yung divide. Correct. So dito sa atin, yung kahit yung kay Lenny tsaka kay BBM, tiningnan ko yung mga nila yung mga propaganda, yung mga plataforma, yung mga plataforma nung sa websites nila nakalagay doon. Very general and kumbaga sweeping generalizations yung mga plataforma nila. Mas magandang edukasyon, mas mababang, mas mataas na sahod, ganyan. Hindi na distinguishing doon, yung 20 pesos na bigas. Sa bagay, 'di ba? So
doon sa mga gano, pero hindi naman ideological yun eh. Pangako lang yun eh. 'Di ba? Hindi naman wala namang ideology sa 20 pesos na bigas. Anyway, so pag tinanggal mo yun, so ang kung parehas lang basically yung plataforma mo, then ibig sabihin ideologically you're the same. So ang pipiliin mo na lang kung sinong mas gusto mo dun sa dalawa. Tipo mo. Oh. 'Di ba? Sinong mas gusto mo sa dalawa? Correct. So that would siguro magfa-factor in kung yung ano yung personal history ng dalawa, 'di ba? Or yung mga personal biases mo na about the person. Exactly. So it becomes a personality, a choice based on personality, popularity contest na mangyayari. Correct. Not which is wala nang kinalaman doon sa ideological na paniniwala nila, principles ng kandidato. Ang alam mo lang, let's say kung ayaw mo kay BBM, ayoko na magnanakaw. 'Di ba? So, diba? It will take a long time really for us. As having a background in political science. So ang masasabi ko diyan, I'm not too optimistic sa direksyon ng ating politika sa Pilipinas in the coming years. Pero the hope remains there kasi meron namang tayong momentum pa rin naman towards a better Philippines. I really believe that. Maybe not in our generation. Pero kasi, lahat kasi ito nang nangyayari sa atin ngayon, Gerald. If you look at it like sa ngayon lang sa perspective ng one lifetime, it is parang hopeless. Pero gusto kong sabihin sa mga nakikinig na hindi, sa ating panahon, posibleng walang malaking changes na mangyayari. Sa totoo lang. Ako, I'm sure ako na baka mamatay na lang ako. Hindi ko makita yung parang Philippines that I imagined, No. Pero makikita mo kasi birth pangs kasi ito ng isang democracy. Lahat ng nangyari ngayon, kasi yung ating history kasi, nasabi ko na to sa mga reaction videos ko, sa pag-political yung topic, sa debate reactions ko. Sinasabi ko palagi na ang mangyayari sa Pilipinas is for us mabagal, pero birth pains yun kasi meron tayong traumatic political history. Traumatic kasing history natin. Sa bagay. Tinan mo, mas matagal pa tayong naging kolonya ng Espanya kumpara sa pagiging democratic na bansa. Imaginein mo yun. Yeah. So paano ka maka-get away doon? 333 years tayo ilang years pa lang tayo, wala pa nga tayong kalahati. So in a short way of looking at it, nakakalungkot na hindi ma-achieve yung gusto natin being isang republic na magandang society. Pero in the long run, part kasi yan talaga ng struggles ng isang democratic na bansa. Especially ng mga traumatized na mga bansa. Makikita mo din yan sa Latin America. It's the same. Marami tayong similarities doon. Pero dahil gusto natin i-tie up yan sa kailangan natin magkaroon ng matalino na mga mamamayan, matalino na mga new generation. So, dapat manood tayo ng legal debate sa September 16. Kasi tie up natin yan. Full circle yan eh. Balik tayo sa first topic natin. pero isang thing din, dahil personality based tayo, it is one of the reasons kung bakit hirap na hirap makagrasp yung woke ideology dito. Kasi we're not ideological people. Ideology kasi yung woke ideology eh. 'Di ba? Kaya tayo kung anong pinapaniwalaan ni BBM, yun ang papaniwalaan ng supporters niya, 'di ba? I would say na ako hindi exactly the same yung aking idea diyan, Gerald. Ako masasabi ko naman is there are stronger factors in our society that influence the typical mindset of a Filipino. There are way stronger influences. Kunwari, maliban sa ating society, yung ating own na ating tendency to be conservative with what we have with our traditions, ang ating mga faith, ang ating religious beliefs are very, very strong actually. 'Di ba? Makikita natin itong nangyari kay Luca Vega, there's a very strong reaction from the religious crowd, and I'm not saying that I agree with them. Ang sinasabi ko lang na meron pa rin silang effect dun sa perspective ng pagde-declare ng persona non grata. And I think you already touch up on this yung previous na episode mo yata, no? Pero ang point doon is meron pa rin naman kasing panghawak sa atin. Malakas pa rin yung ating mga churches in some ways to influence us. And part kasi na-consider kasi natin ito na part ng ating tradisyon bilang Pilipino. Kaya mahirap siyang i-break. Well, definitely yung religious values are still strong here. Yeah. Pero pero dun sa ideological shit. If you can't even explain what let's say
let's say socialism is, 'di ba? It's so very hard to be woke. Correct. 'Di ba? Kung paano mo Awareness na, no? kung paano mo i-explain, 'di ba? Kung woke ka, paano mo i-explain sa isang, let's say, ordinaryo na magtataho na si LeBron James ay kumpara sa isang homeless white man, sa kanilang dalawa, oppressed pa rin si LeBron James. Paano mo i-explain yun? Right. 'Di ba? Hindi nila may what? 'Di ba si LeBron James yan? Tapos so, homeless white man, hindi alam kung saan tatae, 'di ba? Tapos sasabihin mo oppressed, ino-oppress ng white man si LeBron James. Right. That doesn't make sense. So kahit nga sa akin, that doesn't make sense eh. Lalo pa dun sa mga wala talagang, kasi tayo lang yung mga weirdo na may pakialam dito eh. Di ba? Pero dadami din yan. Diba? Dadami rin tayo. Yeah. So, yun lang. So, Salamat. pero naiintindihan natin kung si LeBron James, let's say, mabibigay tayo ng, baka si Trump na lang, kasi kupal si Trump eh. Naiintindihan natin yun, di ba? O kaya, si Biden, senile na eh. Ano na siya? Ano bang Tagalog sa senile ulit? Basta matanda na. Mas matanda. Ulyanin na. Ulyanin diba? na. Ulyanin na. May intindihan natin yun. Yan lang naman. Okay. Anyway, I suppose that is thank you, JR. No problem, man. No problem. Hopefully we can do this again. Maybe I can go to your place. Pwede rin. It's a really nice opportunity for me to share my thoughts with you, Gerald, at sa mga viewers po ng Comicsman podcast. I'm very honored as well, to speak. At least tell you a little bit about myself, my background and my perspectives. And alam ko, ito sinasabi ko to kay Gerald nung sa messenger pa, sabi ko sa kanya na you have to trust your content. Ako naniniwala ako na marami sa ating mga viewers dyan, ang mga matalino, nag-iisip, at sana dumami pa yung mga lahi ninyo. Oh. Ayan. Anyway, again, thank you so much, JR, and more power to you. You are a rising YouTube star, and I am happy for your success. Yeah. And thank you. Yun, and Plug. more power to Usap University. Yeah, Usap University, and also to meaningful discourse. Oh, yeah. Here in the local YouTube sphere. All right. Paalam! Mabuhay ang Pilipinas! Nasaan yung flag natin? Ayan. Yan. Yung may pirma ni Dirk Nowitzki yan, ha? So, mahal na tong value nito. Tigisa tayo. Ayan. Actually, mayroon akong eh. Yeah. Uy, ay, tapos na yung buwan ng wika. Was na. Next time, di ba ka rin sa languages? Oh! Diba? Next time, pag-usapan natin yun. Okay. Alright. Thanks, That's guys. all. Salamat. Thanks, guys. Peace. Paalam. Bye-bye. Malakas ang ulan.